Tayo po by pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. So ako po mga kapatid ay nakagalak dahil tayo po muli ay nakakasama yung mga makikisig at mga magandang lalaki na ng Lord. Maganda na lalaki pa, amen? Yes. Mga gwapo yan. Hallelujah. Ay kumakaway doon. So, hindi na natin mga kapatid patatagalin dahil excited na bawat isa. Amen? Na marinig ang pinakamensahe ng Lord. So ito po ang unang Thursday ng buwan na kung saan mga kapatid, ang tema po natin, ang binigyan ng tema natin ay set apart for Christ. Amen? So, welcome po muli mga kapatid, mga kapatid natin. Namiss ko si Kuya sa Cargas eh. Yung mga karan, hindi natin nakita, hindi natin nakasama. Si Kuya Ray, si Kuya Rapil, si Kuya Samuel. Ito po mga kapatid yung susunod na mga warrior ng Lord. Sundalo ng Panginoon. Kasi ako naniniwala mga kapatid na pinadala sila ng Lord dito na walang purpose, kundi mayroon silang purpose mga kapatid. Gamitin sila ng Lord dito. Declare in the name of Jesus mga kapatid. Amen. So patuloy na po tayo sa paglakad sa pananampalataya. Malayo man tayo mga kapatid sa bahay ng Panginoon, pero hindi yung hadlang para hindi tayo magpatuloy. Amen. Halimbawa man, ma-deploy tayo mga kapatid, pray, meditate the Word of God, basahin ang salita ng Lord araw-araw, gagawa man ng Lord ng parang mga kapatid para makatala po tayo dito. Hindi natin problemahin yan. Si Lord na yun ang magbigay ng lahat ng kaparaanan para magkasama-sama tayo ulit. Amen? So, ang tema natin mga kapatid ay set apart for Christ. So, buksan natin ang Biblia natin sa Colossians chapter 3, sa 1:1 to 17. Amen? Ito po yung pag-usapan natin ngayon. Sabi niya dyan, you are raised from dead with Christ, so aim at what is in heaven, where Christ is sitting at the right hand of God. Think only about the things in heaven, not the things on earth. Your old sinful self has died, and you, in your new life, is kept with Christ in God. Amen? Kasama niya dyan, Christ is your life. So when He comes again, you will share in His glory. Ang ganda po ito mga kapatid. Ito yung pag-usapan natin. So sabi niya sa 5, so put all evil things out of your life. Get rid of sexual immorality and impure acts. Don't let your feeling get out of control. Remove from your life all evil desire. Stop, sabi niya, amen? Sabi niya, stop always wanting more and more. Matuto tayo mga kapatid na makontento. This really means living to serve a false God. These things made God angry. In your evil life in the past, you also did these things. Ganyan tayo mga kapatid doon, tayo makasalanan. At dahil sa ginawa ng Lord mga kapatid, 2,000 years ago, tayo po ay na-set apart for Christ mga kapatid. Amen? But now, put these things out of your life: anger, bad temper, doing or saying things or hurt others, and using evil words when you talk. Do not lie to each other. You have left your old sinful life and things you did before. You have begun to live a new life. In your new life, you are being made new. You are becoming like the one who made you. Amen? Sabi dyan, this new life brings you the true knowledge of God. In the new life, there is no difference between Greek and Jews. There is no difference between those who are circumcised and those who are not circumcised, or people that are foreigners, or sabi niyan, Scythians. There is no difference between slaves
and free people. But Christ is in all believers, and Christ is all that is important. Walang tinatangi ang Lord, mga kapatid. Pantay-pantay ang tingin ng Lord sa atin. Ano man yung katayuan natin, ano man yung lahi natin, walang iba sa Panginoon. Amen? Sa 12, sabi niya, God has chosen you and made you His holy people. Ito maganda, mga kapatid. He loves you, so always do these things. Show mercy to others, be kind, humble, gentle, and patient. Ito po yung tema natin ngayong buwan, mga kapatid. Colossians 3:12. Sabi niya, do not be angry with each other, but forgive each other. If someone does wrong to you, then forgive him. Forgive each other because the Lord forgave you. Mahalaga ito, mga kapatid. Do not do all these things, but most important, love each other. Pinakamahalaga ang pagmahalan bawat isa. Love is what hold you all together in perfect unity. Pag walang pagmamahal, pag magkawatak-watak yan, mga kapatid. Let the peace that Christ give you control your thinking, always be thankful. Let the teaching of Christ lives in you richly. Teaching of Christ, mga kapatid. Use all wisdom to teach and strengthen each other. Sing psalm, hymn, and spiritual song with thankfulness in your heart to God. Last verse, everything you say and everything you do should all be done for Jesus your Lord. And in all you do, give thanks to God the Father through Jesus. Amen. Purihin ka, O God, dakilahin ka, Panginoong Diyos, sa pagkabasa ng salita mo, O God. Let your words, O God, na mag-penetrate sa aming mga puso. Allow the Holy Spirit, Lord God, na buksan aming mga isipan at puso, na ma-receive, Lord, ang pinakamansama mo ngayong gabi, Panginoong Diyos. Lord, purihin ka, dakilahin ka. Yes, we pray. Amen. Ito ngayon, mga kapatid, ang ating pag-uusapan. Ito yung panulat ni Paul sa mga Colossian, mga kapatid, na usahan sa panahon na yun, na panahon nung sa Colossian, mga kapatid, may mga false na mga pagtuturo doon. At ito yung panulat ni Paul doon, mga kapatid. At tayo po ay mapala dahil ginamit si Apostle Paul, mga kapatid, sa naisulat ito para sa atin henerasyon ngayon. Nasulat ito, mga kapatid, na hindi lang nung kapanahunan nila. Nasulat ito, lahat ng nandito sa Biblia, nasulat lahat ito, mga kapatid, para tayo pa matuto at meron tayong basis, mga kapatid, sa buhay. Amen? Hindi ito nasulat na walang kabuluhan. Biblically, mga kapatid, nasulat ang lahat ng ito para po tayo ay maturuan at matuto sa salita ng Lord, mga kapatid. Amen? So, understanding the call to be set apart for Christ. Before we can fully grasp the concept being set apart for Christ, we must first understand the sacrifice He made for us on the cross. Bago natin, mga kapatid, maintindihan yung kung paano tayo na set apart sa Panginoong Diyos, mga kapatid, para sa Panginoon, isipin natin yung ginawa ng Lord 2,000 years ago, yung sakripisyo niya, mga kapatid, doon sa cross. Willing, mga kapatid, na ibinigay niya ang kanyang buhay para po yun sa akin. Alam mo, mga kapatid, araw-araw kong iniisip yan kahit sa trabaho. Minsan, napapaluhan na lang ako na, sabi ko, Lord, pag tinitanong ko yung sarili ko, nagsasabi na halimbawa sa trabaho, sabi ko, Lord, ano ba meron sa akin? Bakit ibinigay mo na lang yung anak mo para sa akin, Lord? Ano ang meron dito? Lagi ko mga tinatanong yun si Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil ipinakita mo ito sa akin. Napakabuti ang Lord natin, mga kapatid. Minsan, tanungin ninyo ang Lord. Sabi niyo, Lord, ano ba ang meron ako? Bakit ibinigay mo yung anak mo sa akin? Amen? The sacrifice of Christ, ang Panginoon Diyos, mga kapatid, nag-sacrifice siya. He gave His Son. Ang Panginoon, ang ating Diyos Ama, binigay niya ang kanyang anak. Sabi niya dyan sa Romans 5:8, sabi niya, but God shows His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Tingnan niyo, mga kapatid, no? Nung tayo makasalanan pa, may naroon ang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Hinihanda na ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Kaya sabi niya doon sa tema natin na set apart for Christ. Meron siyang ginagawa behind doon sa kalaman natin, doon sa ginagawa natin, mga kapatid, na mga kasalanan.
mayroon na siyang ginagawa para sa atin. Dahil tayo mga kapatid, tayo nandito, tayo po ay na-set apart na for Christ mga kapatid. Dahil kung hindi, wala tayo dito. Wala ka dito. Wala ka sa gawain mga kapatid. Nandun tayo sa labas. Sa mundo tayo. Kaya mapalad po tayo mga kapatid dahil natagpuan tayo sa presensya ng Diyos, sa pagmamahal ng tinanggap natin ang Panginoon mga kapatid, to be set apart for Christ, para sa Kanya mga kapatid ito. Dito para sa atin. Isipin natin yung ginawa ng Lord sabi niya, while we were still sinner, meron siyang ginagawa sa ating buhay na hindi natin nalalaman pala. Ganon kabuti ang Diyos natin. Minsan narinig natin, pag nagaya ka na dumalo, sasabihin, makasalanan ako, sir, sa kanila, baguhin ko muna ang buhay ko bago ako magsamba. Nakarinig na kayo ng ganon mga kapatid. Hindi yung totoo. Kasi ang Lord mga kapatid, sabi niya, while we are still sinner, mayroon na siyang ginawa. Kaya kung sabihin na, magbago ka muna, ayusin mo muna ang buhay mo, never mo mga kapatid magawa yan sa iyong sarili. Si Lord at ang kanyang salita ang siyang tanging makapagbabago ng buhay natin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Hanggat hindi tayo makapakinig ng salita, hanggat hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos, hindi natin tanggapin mga kapatid ang Panginoong Hesus, never tayo na mabago. Kasi siya na ang makapagbago sa atin. Kasi ginawa na ng lahat eh. It is finished na eh. Tapos ng lahat mga kapatid. Nasa atin na lang yun. Sabi, Jesus willingly laid down His life, bearing our sin on the cross, so that we could be reconciled to God and experience eternal life with Him. Hebrew 10, 4 and 10 mga kapatid, tinanan po natin. Sabi niya dyan, sa 4, for it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sin. Ito yung mga kapatid, nung sa Old Testament, ang ginagawa nila kasi noon araw, yung para mapatawad yung kasalanan natin, malinis po ng kasalanan, nag-aalay sila ng dugo ng mga bull, mga kambing na magaganda, yung walang kapintasan. Ngunit dumating yung panahon mga kapatid na hindi na yung tinatanggap ng Lord, hindi na sa nasisiyahan doon sa mga dugo ng mga bull na yun at mga kambing. Gaano man ito kagaganda, gaano man ito kalusog, pero hindi na siya natutuwa, hindi na siya tinatanggap, hindi na siya, sabi niya, hindi na nalulugod doon. At dumating sabi niya dahil sa 5, that is why, when Christ came into the world, He said to God, you did not want animal sacrifices or sin offering, but you have given me a body to offer. Ito mga kapatid, naganap ito doon sa John verse 14. And the word become flesh. Ito siya mga kapatid. Sabi niya, but you have given me a body to offer. Nagkatawang tao siya. Binigyan niya ng flesh, katulad natin. Sabi niya dyan, you were not pleased with burnt offering or other offering for sin. Wala na siyang tinatanggap, mga kapatid, ang ating Diyos Ama. Hindi na siya nalulugod doon. So anong mangyari ngayon kung hindi niya tinanggap? Pag wala pang Jesus, anong nangyari kaya sa atin? Wala tayong kaligtasan. Katulad natin yung pag-aalala na lang, yung mga animalis na wala nang nag-aalaga. Amen? Pag namatay, wala nang nandyan na lang kung ano yung sasapitin. Amen? Pero dahil sa kabutihan ng Lord mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Lord, the unconditional love ng Lord mga kapatid, na-reconcile po tayo sa kanyang pagmamahal through Jesus. Kaya sabi niya dyan sa 7, then I said, look, I have come to do your will, O God. Makikita natin dito mga kapatid, ang Panginoon Jesus, nag-offer siya. Siya mismo ang voluntary. Look, I have come to do your will, O God. Sabi niya, as is written about me in the scripture. Lahat, mga kapatid, ito, buong Biblia na ito mga kapatid, isa ang laman nito. It is Jesus. Mensahe, mga kapatid, is Jesus. Gospel itself is Jesus, mga kapatid. The message of God. Isa lang ang laman yan. Mayroong naganap sa iba't ibang panahon, iba't ibang mga tawag ang ginamit, pero mga daladali na isa ang mensahe is Jesus, mga kapatid, about Jesus. Kaya sabi niya na, I have come to do your will, O God. Katulad ng nasusulat sa kasulatan sa Biblia, sa Scripture. Ito yung Scripture mga kapatid ngayon, Biblia. So sabi niya, first, sabi niya, Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offering,
or burnt offering, or other offering for sin, nor were you pleased with them. Wala na siyang tinanggap, wala na siyang tatanggapin. Hindi na siya, kahit anong ibigay mo, kahit anong i-offer mo, hindi na siya nalulugod mga kapatid. Except, doon sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya dyan, though they are required for the law of Moses. Required siya, pero hindi na siya nalulugod. Then he said, look, I have come to you to do your will. Dalawang beses na sinabi ito mga kapatid. Kaya look, I have come to do your will. Ganon kabuti ang Diyos natin mga kapatid. In-offer niya, nag-voluntary siya. He canceled the first covenant in order to put the second into effect. Ano yung first covenant mga kapatid? Ito yung Ten Commandments. First covenant. Dahil yung first covenant, yung first covenant, hindi na niya tayo kaya iligtas. Kaya gumawa ng Lord ng isa, mga kapatid, yung pangalawa, nagbigay siya ng pangalawang covenant para tayo po ay maligtas. Amen? Doon sa Hebrew 8 ba yun? Sabi niya doon, sa Hebrew 8. Sabi niya, Hebrew 8:13, when God speak of a new covenant, it means He has made the first one obsolete. It is now out of date, and it will soon disappear. Nandyan pa rin mga kapatid ang Ten Commandments, pero wala na siyang power. Kalimbawa sa sasakyan, yung modelo na-phase out na. Yung unang lobas na modelo, ngayon ay na-phase out na siya. Pero mga unit, nandyan pa rin sila. Nagagamit pa rin. Pero balang araw yan, mawawala na sila kasi na-phase out na sila. Wala nang reproduce eh. Kaya mawawala yan siya. Ngayon, may bago ngayon ito. Ito yung forever mga kapatid. Ito ang ginawa ng Panginoon Jesus 2,000 years ago. Sabi niya, for God will was, sabi niya, for us to be made holy by the sacrifice of the body of Christ, Jesus Christ, once and for all time. Wala nang ibang babalik pa na mag-alin ng buhay. Tapos na mga kapatid. Babalik ang Panginoon Jesus to take na kunin po tayo. Kunin niya yung mga naniwala sa Kanya. Kunin niya yung mga na-set apart, yung mga nabukod na. Yung mga na-segregate na. Tayo yung mga kapatid, na-segregate. Nabukod tayo para sa Panginoong Diyos, para sa Panginoong Hesus. Kaya mapanad po tayo dahil ang Panginoon mga kapatid, hindi siya nag-refuse. Dahil kung nag-refuse siya dyan, wala na po tayo dito ngayon. At anong gawin natin, patuwad-tuwad kung anong mangyayari pa sa anong gagawin natin na pagsisikap pa, wala tayong kaligtasan. Dumating nga siya o hindi nga natin, dumating nga ang Panginoong Hesus, hindi pa natin siya minsan hindi pa kinikilala ng tao. At yun yung masakit, mga kapatid. Doon galit na galit ang Diyos. Dahil hinanda na ang lahat sa iyo. Ang nais ng Diyos, sabi niya sa 2 Timothy na ang nais ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Ginawa niyang lahat. While we are still sinner, meron siyang ginagawang paraan para maligtas po tayo. Pero still, mga kapatid, hindi pa rin natin ito nakikilala. Hindi pa rin natin ito recognize. Hindi pa rin natin tinatanggap. So doon, galit na galit ang Lord sa atin. Still na, ang mundo pa rin ang sinusunod natin. Nagbigay siya ng liwanag para maliwanag yung daanan natin. Pero still, yung dilim pa rin yung darkness pa rin yung sinusunod natin. Ano mangyayari? Wala na. At sa lingid sa kalaman natin mga kapatid, we are naset apart na tayo kay Lord. Hindi natin ito na-enjoy, mga kapatid, being set apart for Christ, dahil hindi man natin sa tinatanggap. Although ginawa niyan lahat, nandyan na lahat, prepared na lahat, mga kapatid. Pero hindi naman natin sa tinatanggap. So ano mangyayari? Wala na lang. Ganun na lang buhay. Kaya hindi tayo magtaka kahit dumadalo sa gawain, kung hindi man niya pinapamuhay ang salita ng Lord, hindi man niya tinatanggap sa puso, mga kapatid, ang salita ng Lord, ganun pa rin. Kunting kurot lang, umaray na, tapos na naman tayo. Amen? Kaya mahalaga mga kapatid na makilala natin, alalahanin natin lagi yung ginawa ng Lord 2,000 years ago. Magkaroon man tayo mga kapatid ng problema sa buhay, mga alalahanin sa buhay,
kung ano man yung meron tayo, mga kabigatan, mga extra luggage mga kapatid, isipin mo lagi yung ginawa ng Lord 2,000 years ago. Lord, ginawa mo na ito lahat. Personally mga kapatid, ito yung ginagawa ko sa buhay ko mga kapatid. Iniisip ko lagi yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Bakit Lord? Itong problema ko na ito, walang-wala to sa ginawa mo sa akin. Hindi naman sa hindi naman sa binubus ko yung sarili ko mga patungkol sa pananampalataya. Pagdating mga kapatid sa ganyang sitwasyon, lagi kong iniisip, nakaangkla yung isip ko doon sa ginawa ng Lord 2,000 years ago. Ano man yung dumating, ano man yung nandiyan, Lord, ginawa mo na ito, tapos na. Ikaw nagsabi ng tapos na, Lord, finish na. Sumunod lang, mga kapatid. As a followers of Jesus, we are called to live life that reflect His character, values, and mission. This is the reason why we've already been set apart for Christ. Romans 12:1. So, sabi niya, dear brothers and sisters, I plead you, sabi niya, to give in your bodies to God because all of He has done for you, let them be a living and holy sacrifice. The kind He will find acceptable. This is true the way to worship Him. Ito yung pag-worship na tutuhanan sa Panginoon mga kapatid, na ibigay ang sarili natin, ang buhay natin mga kapatid. Dahil na-set apart na tayo para sa Panginoong Diyos. Hindi na tayo dapat mag-conform. Hindi na dapat natin i-conform yung sundan, mga kapatid, yung pattern ng mundo. Katulad dito sabi niya, the transformation from carnal-minded to renewing of our mind. Ito yung kailangan mga kapatid. Na-set apart na tayo kay Lord. Ang sabi ng Bible, He wants us not to copy the behavior and custom of this world. Dahil na-set apart na tayo, nabukod na tayo kay Lord mga kapatid. Kasi great na po tayo. Halimbawa sa kamatis, napili na yung pinakamaganda. At tayo na pinakamaganda. Nilagay na sa isang tabi at na-preserve yan. At tayo po yun. At ang sabi niya doon sa Romans 12:2, sabi niya, welcome kuya, don't copy the behavior of and custom of this world. Mag-ingat. But let God, sabi niya, transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Good, pleasing and perfect mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yan ang ngiti. Sarap makita ang ngiti ng Kuya Ronald. Amen? Sabi niya, upon accepting Christ as our Lord and Savior, we are called to be transformed by renewing of our mind. Ito kasi mga kapatid, minsan, nakasalalay dito ang choices natin. Yung nasa atin mismo. Kung piliin natin na let God to transform us, ang kanyang salita, or go to the flow. Mga kapatid, ganun lang ang buhay. Nasa atin naman yan ang choices. Wala naman sa pilitan. Hindi man namimilit si Lord. Kahit sino man ito, walang pwedeng mamilit mga kapatid. Pero ang isipin natin, 2,000 years ago, dilatag na ni Lord ang lahat. At isipin natin mga kapatid, we are already set apart for Christ. Been set apart for Christ mga kapatid. Nasegregate na po tayo. Tayo yung pinakamagaganda. Tayo yung pinakapupugi na anak ng Lord mga kapatid. Maikisig na anak ng Lord. You know? Amen? Yun yung lagi natin tandaan mga kapatid. Ano man yung meron sa buhay, go. Magtiwala sa Panginoong Diyos. Marunong tayo magtiwala sa Lord mga kapatid. Dahil tapos ng lahat. Prepare na ng Lord lahat. It is finished. Tapos na. Ang problema lang kasi mga kapatid, natin ito nakikita kasi nga iba naman yung isip natin, carnal. Kaya kailangan na matransform tayo from carnal-minded to renewing our minds. Sabi niya, this transformation occurs as we surrender our old ways of thinking and adopt God's perspective and values revealed in His Word. Mga kapatid. Amen? So being set apart for Christ requires us to guard our mind and focus on things that are horrible, pure, and praiseworthy. We should do our best to make choices to align our thoughts and desire with God's truth.
rejecting sinful pattern and embracing godly attitude. Amen? Philippians 4:8 sabi niya says, finally, brethren, whatever things are pure, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and is there anything praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things, mga kapatid. Whatever is true, whatever is just, whatever is lovely, meditate on these things. Isipin natin, mga kapatid, na bukod na po tayo para sa Diyos, para sa Panginoon. Amen. So ngayon, paano natin ma-enjoy? Make our choice, mga kapatid. Choices. Para enjoy natin yung pagkabukod natin para sa Panginoong Diyos. Choices natin to na magpabago sa Diyos. Sa ganong kaparaanan in His Word, mga kapatid. Follow Jesus, accept Jesus, believe on Jesus, Jesus Christ, mga kapatid. Acknowledge what is done, what He did 2,000 years ago. Yung gospel, mga kapatid. Nabuhay siya, namatay siya, nabuhay siya, nasurek siya. Amen. Pag nakatatag sa puso natin yan, sa isip natin yan, mga kapatid, ano man yung dumating sa buhay natin. Amen. Because God has chosen us to be holy, His holy and treasured people, set apart for His divine purposes. We are called to live in a way that reflect His righteousness, love, and grace to the world around us. Kaya nga po tayo na-set apart, mga kapatid. Nandito tayo sa mundo, pero hindi dapat tayo mamuhay na katulad dito sa mundo. Amen? Ang mundo na sinasabi, mga kapatid, hindi yung nilikha ng Lord na mundo. Hindi ito ginagalawan natin na mundo. Ang mundo na sinasabi, itong sistema na mayroon dito sa loob ng mundo. Ito yung ginagamit ni kalaban, mga kapatid, na to deceive people, to kill people, mga kapatid. Ito yung sistema. Halimbawa, sa eskwelahan, nandiyan eskwelahan, anong tinuturo ng eskwelahan? Hindi natin tinuturo ito, mga kapatid, Bible. Hindi natin tinuturo ito. Ang tinuturo sa eskwelahan, evolution. Ang tinuturo doon. Na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Tapayag ka ba sa pugi mong yan, nanggaling ka sa unggoy? Ako, hindi ako papayag, mga kapatid. Never ako papayag. Kahit puri ng Panginoon, magkapiti ka ng bayag, sigurado hindi ako papayag. Kasi si Lord mismo, ang sanabi sa Genesis, create niya ang tao, nakawangis niya. Tapos sabihin mo lang na papayag ka na create ka, galing ka sa unggoy, puri ng Panginoon. Hindi na, mga kapatid. Kasi kung hindi na tayo nasa apart for Christ, kasi apart tayo for Christ, mga kapatid, kaya tayo ay nalikha po tayo na katulad ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi niya dyan, we are called to live in a way that reflect His righteousness, love, and grace to the world around us. 1 Peter 2:9-4, you are chosen people, you are royal priest, a holy nation, God's very own possession, mga kapatid. Kaya tayo na-set apart kasi pag-aaral tayo ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Wala na pong ibang nagbabayar sa atin. Si Lord lang. Napili tayo. Hindi pa tayo napanganak, napili na po tayo. When we've been chosen, mga kapatid, hindi pa tayo napanganak. Before na mahilikha ang mundo na to, napili na po tayo to be set apart for Christ. Kaya lang, hindi natin ito nakita. Hindi natin ito makikita, mga kapatid. Hanggang hindi natin tinatanggap ng tutuhanan natin Panginoon, hindi natin makita to. Hindi natin basta makita, hindi natin ma-enjoy ang pagiging anak ng Diyos at pagiging nabukod para sa Diyos, mga kapatid, para sa Panginoon Jesus. And as a result, sabi niya, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Amen? Kaya tayo tinawag ng Lord, mga kapatid. Kaya tayo tinawag na we've been set apart for Christ dahil you out of the darkness into His wonderful light. He called us, mga kapatid, you out of the darkness into His wonderful light. Amen?
Kay buti ang Diyos natin mga kapatid. Saan palapag sa Diyos? Amen. So ang ating text, sabi niya dyan, Colossians 3:12, since God chose you to be the holy people, He loves you, must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito dapat ang meron tayo mga kapatid. He clothes. You must clothe. Idamit mo. Sabi ng Colossians 3, with tender-hearted mercy. Yung maawain, tawag doon yung malambot, mahabagin. Amen? Kindness, humility, gentleness, and patience. Ito dapat ang meron tayo mga kapatid na buhay. Dahil napukod na po tayo kay Lord para sa Panginoong Diyos. Ito dapat ang meron po na buhay natin. Ngayon, kung wala pa tayo nito, minasal po tayo, nabigyan tayo ng Lord na may pamuhay natin ito bilang pinili ng Diyos. Since God chosen you, sabi to be the holy people He loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito yung kailangan natin mga kapatid. Kahit saan tayo mapunta, hindi lang dito sa panambahan, kahit saan tayo dako ng Lord mga kapatid, sa trabaho natin, sa pamilya, ito ang kailangan, ito yung bit-bit natin. Ito yung meron na dapat meron tayo mga kapatid. Kasi kung saan tayo madako, ano man yung kasalamuha natin, pag meron kanyan, walang problema. Kasi meron ka namang kindness, humility, mahabagin ka, gentleness and patience. Number 1 yung patience mga kapatid dito sa bansa kung saan tayo. Kung wala tayong patience dito, sabi nga ng kalas na. So while we are called to be in the world, we are not be of the world. James 4:4. We are called to live differently from the world, standard and values, avoiding conformity to sinful pattern and influences. Living set apart for Christ, we will face pressure and temptation to compromise our set apartness, especially in a culture that may oppose our faith. Itong mundo na ito mga kapatid, itong sistema ng mundo na ito, makaranas tayo ng pressure, temptation. Dahil naman nakapaligid sa atin, hindi naman natin sila katulad. Hindi na nila maintindihan. Sabi nga, the culture that may oppose your faith. Dito, mga kapatid, mismo. Huwag na tayong lumayo. Dito na mismo sa kung saan tayo nakatrabaho na bansa. Ito yan. Kasi hindi man nila inatap yung sa atin. Yung pananampalataya natin. Amen? Makompromise mga kapatid, yung apartness natin sa Panginoong Diyos. Kung hindi tayo mag-ingat. Sabi niya, we must seek strength and guidance from the Holy Spirit to resist this challenge and stand firm in our commitment for Christ, to Christ. Amen? Pray sa ganitong pagkakataon, ma-pressure ka, matemptar ka, seek mga kapatid, the guidance of the Holy Spirit. It will lead you into all truth, the Holy Spirit. Living set apart life for Christ may result in rejection, persecution, from those who do not understand or accept our faith. Totoo yan mga kapatid, nangyayari yan. Hindi lang dito, buong mundo nangyayari ito mga kapatid. Ma-reject ka, ma-persecute ka, dahil hindi namin tindihan kung anong lalakaran natin. We can find encouragement in knowing that Jesus also faced rejection and persecution. Isipin mo lang ng Panginoong Diyos mga kapatid, He was a Son of God, at nagkatawang tao siya, na-reject din siya, na-persecute siya. And He will strengthen us to endure and overcome. Being set apart is not a burden or a punishment, but a privilege that allow us to bring glory to God and make a difference in the world, mga kapatid. Hindi ito burden, hindi ito punishment, but ito isang pribilehiyo, mga kapatid, that allows us to bring glory to God and make a difference in the world. Makikita nila yan, mga kapatid. So let us commit ourselves to live in a way that reflect our set-apartness for Christ. The question is, mga kapatid, how we commit ourselves to live in a way that reflect our set-apartness for Christ. Question, mga kapatid, how?
Number 1, setting our minds on things above. Ito yung sa Colossians mga kapatid. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Colossians 3 hanggang 17. Amen. So setting our minds on things above. Kaya to how to commit ourselves to live in a way that reflect our set apartness for Christ. Number 1, setting our minds on things above. Wala nang iba mga kapatid nating isipin. Sa Colossians 3, sabi niya 1:4, to aim at, sabi niya, at what is in heaven. Think only about the things in heaven, not in the things on earth. So aim at what is in heaven. Sabi niya dyan mga kapatid, 2 Corinthians 5:9, but whether we are at home in the Lord or away from Him, we still try our best to please Him. I-aim mga kapatid. Ano man yung meron kang sitwasyon, ano man yung meron kang kalagayan sa buhay mo, try, mga kapatid, to aim. Huwag kang bumigay. Isipin mo pa rin yung nandun. Ano na yung nandun? Kasi yung nandun, ang Panginoon natin, mga kapatid, ang nandun. Nakaupo na doon sa kanan ng ating Ama. Wala nang ibang isipin mo doon, kundi siya lang. Ano man meron kang sitwasyon dyan, wala kang magtrabaho, wala kang pera, ano man yung meron kang persecution, rejection, isipin mo pa rin ang ating Panginoon mga kapatid. Huwag kang bumigay. Think only about the things in heaven, not in the things on earth. Kasi ang bagay, mga kapatid, sa mundo na to, pansamantala lang dito. Mawawala lahat ang meron dito. Mawawala lahat ang anuman ang meron sa mundo na to, mga kapatid. But, the things, mga kapatid, in heaven, eternal yan, forever. Walang katapusan yan. Kaya sabi niya na aim, so aim what is in heaven. Para hindi mabawalang halaga yung pagsisikap natin mga kapatid na pagdalo-dalo, sumama sa mga kapatid, mga gawain. I-aim natin kung ano yung nandun sa langit at ang Panginoon Jesus mga kapatid na nandun. Amen? Sabi niya dyan, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 1 John 2 mga kapatid 15. Your new life is kept on things. Your new life is kept with Christ in God. Ito yung maganda mga kapatid. Yung bagong buhay natin, dati yung buhay natin makasalanan, ang buhay natin mga kapatid, ang meron tayo, ang buhay ni taning. Ang meron noong araw. Hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Ang nakikita mga kapatid ng Diyos Ama ng buhay natin, nung tayo makasalanan, yung buhay ni kalaban, ni taning, Satan. Yun yung nakikita niya. Kaya hindi natin siya makausap, hindi tayo ma-reconcile, hindi tayo makalapit. Dahil ang nakita niya na buhay natin ay yung kalaban. Pero tinanggap natin once na tinanggap natin ang Panginoon mga kapatid, the moment na tinanggap natin ang Panginoon Jesus, nireceive natin siya, naniwala po tayo siya, sinunod natin siya. Ngayon, ang tingin ng Lord ng buhay na meron tayo, hindi yung ito na meron tayo mga kapatid. Ito ang nakikita ng ating Ama, yung ang kanyang anak na nandito sa atin. Kasi pinapamuhay natin. Hindi na yung itong nakikita na itong body na ito, hindi ito nakikita ng ating Diyos Ama. Ito yung nakikita, ito sa buhay na ito, ito yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito meron tayo, mga kapatid. Kaya sabi niyan, new life is kept with Christ in God. Nakatago yan, mga kapatid. Yung nakikita niya sa pagkatao natin ang Panginoong Hesus. Kung ano yung kaugalian niya, ano yung meron na the whole being of Jesus, yung meron dito sa pagkatao natin. Amen. Christ is your life. Kaya sabi ni Apostle Paul na it is no longer who I live, but Christ who lives in me. Hindi na ako yung nabubuhay. Sabi niya, si Kristo na ang nabubuhay sa akin, na meron na sa akin. Amen. So when we fix our heart and minds on Christ and His kingdom, we gain a new perspective on life. Our desire, ambition, and priorities are transformed by the truth of the gospel. Amen. Number 2, putting off the old self. Amen. How to commit ourselves, mga kapatid. Putting off the old self. Tanggalin natin yung luma nating pagkatao.
Magdasal po tayo kay Lord, basahin natin ang Biblia. Hangin natin kay Lord na baguhin ang buhay natin. Dahil siya ng mga kapatid ang makapagbabago ng buhay natin. Amen? So put all evil things out of your life. Tanggalin lahat. Ano man yung mayroon ka na ginagawa, tanggalin mo na yan. Get rid of sexual immorality and impurity, greed, anger, and slander. Alam niyo po itong sexual immorality, ito yung talamak ngayon. Amen? Nandito, sasabihin single. Mayroong katawagan. Doon sa bus, kung sinasakyan yung bus, mga kapatid, akala mo, ang pura ng Panginoon ang ginagausap, yung iba hindi. Pura ng Lord, mga kapatid. Don't let your feeling get out of control. Yung emotion natin, mga kapatid. Huwag natin basta-basta ito na yung emotion natin gamitin. Huwag magdesisyon pagkagalit. Remove from your life all evil desire. Stop. Sabi niya, always wanting more and more. Matuto tayo makontento kung anong meron, mga kapatid. Meron akong kakilala. Ang desire niya lang matransfer sa company. Pagka-transfer niya, nakita niya yung pinuntahan niya na maganda, yung nandun sa paligid niya ng mga sahod. Gusto niya, pumunta na naman dun sa kabila. Pumunta siya, nakarating doon. Nakita niya mga kapatid sa kabila, maganda na naman. Pumunta na naman sa kabila. Wala na siyang satisfaction sa buhay, mga kapatid. Ang gusto niya na mayroon ng nakapaligid sa kanya, na sahod na mayroon sa mga nakapaligid sa kanya, gusto rin mayroon. Anong klaseng tao yung mga kapatid sa tingin niyo? Kaya sabi niya na, stop always wanting more and more. Matuto tayo makontento, mga kapatid, sa atong mayroon tayo. Sabi niya, put these things out of your life, bad temper, doing or saying things to hurt others, and using evil words when you talk. Amen? Being set apart for Christ, we are called to renounce this behavior and attitude that are contrary to God's will. Hindi ito gusto ng Lord, mga kapatid. Yung bad temper na yan, yung pagkasalita natin ng hindi maganda, yung hindi tayo makontento, yung emotion natin, yung impurity, greed, anger, mga kapatid, taliwas yan, mga kapatid. Hindi yan, galit ang Diyos dyan. Kaya sabi niya na, tanggalin yan. Being set apart for Christ, we are called to renounce this behavior and attitude that are contrary to God's will. The old self is characterized by selfishness and disobedience. Yan ang old self natin, mga kapatid. Disobedience yan. Selfishness, selfish yan. But through the power of the Holy Spirit, we can put on the new life. Therefore, anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Through Christ Jesus, mga kapatid. Amen? Number 3, putting on the new life. Colossians 3:10-17. Sabi niya, God has chosen you and made you His holy people. He loves you. He loves us too much, mga kapatid. So much. Na ibinigay niya ang kanyang anak. Sinacrifice niya ang kanyang anak, mga kapatid, dahil sa pagmamahal. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pero yung pinaka-rason kung bakit niya ibinigay yung mga kapatid, hindi natin alam. Alam mo ba kung bakit niya binigay sa iyo ang anak niya na namatay? Alam natin pagmamahal, unconditional love, kapatid. Pero beyond doon, ano pa yung pinaka-rason doon? Yun yung tinatanong ko, mga kapatid, kay Lord. Pero sabi ko, Lord, parang parang beyond na ako doon sa Kasi ang sarap kasi maganda isipin na ang Diyos, na makasalanan ka, mayroon siyang ginagawa. Ang Diyos, mga kapatid, makasalanan ka, pero na-set apart ka na pala. Mayroon siyang ginawa para mabugod ka. Pinili ka na pala ng Diyos. At yun yung, dun ko inaangkla, mga kapatid, yung pananampalataya ko na ano man yung dumating sa buhay ko, ano man yung meron ako sa buhay, mga kapatid, doon ko inaangkla yung pananampalataya na meron ako, mga kapatid.
Na kahit sabihin mo minsan, si Elmer, ano yan, si Kuya Eli, palugulugo na yan. Wala na yan, nalalanta na yan. Yun yung tingin mo. Ano magawa natin? Pero, ang sabi ng Bible na huwag mong tingnan yung panglabas na kanyo ng tao. Never natin mga kapatid marid ito, mabasa ito, makita ito. Ang Diyos lang nakakita nito, wala nang iba. At wala rin tayong karapatan na mag-judge na kung mayroon ang nakikita mo sa bawat isa. Kung nakita mo, huwag ka nang bingkitin, mag-pray ka na lang. At baka mas malala ka pa dun sa nakikita mo. Amen? Huwag natin nalayo yung mata natin sa iba, dito tayo. Kasi pag nilayo natin ito, dyan sa kanyo, halimbawa, sa ikinig-tingin ako kay mga kapatid sa itsura, tapos na ako, wala na. Yung gawin natin, pray. Huwag tayo lumayo dito. Kasi hindi pa ito malinis. Wala pa ito mga kapatid. Ito sa atin, walang malinis sa atin. Yan ang totoo. Kaya tayo nagsisikap na nandito, sumusunod sa Diyos mga kapatid, umupo sa paanan ng Lord, na makinig ka ng kanyang salita. At ito yung pinaka-the best na hindi ito na mawainuwan, na kahit sino man hindi ito mananakaw sa atin. Ang choices mo na umupo sa paanan ng Lord. Katulad ni Maria. Amen. Sabi ni ang Lord na, Marta, Marta, bala ka sa lahat ng bagay. Si Maria, sabi niya, pinili niya yung pinakamaganda bagay na kahit sino walang makakuha sa kanya. Ito nga yung mga kapatid pinaka-the best sa buhay natin. Na meron tayong Jesus. Marami kang pera, wala ka naman Jesus. Ano mangyayari? Tapos. May sakyan ka naman, wala ka naman ng Jesus. May bahay ka, wala ka naman ng Jesus. Ano mangyayari? Ito asawa mo, wala ka naman ng Jesus. Ano ba? Anong buhay? Hallelujah. Sagana ka sa mundo na to. Pero meron ka lang isang na-miss out. Lahat yun mawawala, mga kapatid. Pass out lahat yun na meron ka. Isang bagay lang. Jesus, pag na-miss out mo yan, ano man meron ka rito, sagana ka lahat, pass out yan, mga kapatid. Pugi ka ngayon, wala kang Jesus, balang araw, kulubot ka na. Amen? Baka bukas, tubuhan ka ng wala kang Jesus. Ito yung mga kapatid. Malusog tayo, wala kang Jesus, baka bukas, payat ka na. Ito yung mga kapatid. Isang bagay lang ma-miss out mo sa buhay mo, lahat yan. Yes, was out lahat. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Pero being set apart for Christ, choosing people mga kapatid, for Christ, will prepare. Lahat na prepare na para sa atin. Amen? Do not be angry with each other. Sabi niya dyan, forgive each other. If someone does wrong to you, then forgive him, forgive each other, because the Lord forgive you. Do all these things, but most important, love each other. Love is what holds you all together in perfect unity. Bakit minsan mga kapatid nagkawatak-watak tayo? Hindi tayo walang pagkaunawaan dahil walang pagmamahalan. Yan ang totoo. Kaya sabi mo, Brad, mahal kita. Pero sinisiko mo pala. Okay? Let the peace of Christ gives control on your thinking. Let the teaching of Christ lives in you richly. Everything you say and everything you do should all be done for Jesus your Lord. And in all you do, give thanks to God the Father through Christ Jesus. Mga kapatid, ito yung put on the new life. Ito na meron ka na dapat, mga kapatid. In verse 17, Paul paint a beautiful picture of what it means to put on the new self. This new self is being renewed in knowledge according to the image of Christ, our Creator. Christ Himself, it is marked by qualities such as compassion, kindness and humility, gentleness, patience, forgiveness, and above all, love. These virtues are not based on human effort alone, but are made possible by indwelling the Holy Spirit, mga kapatid. Without the Holy Spirit, mga kapatid, without the fruit of the Holy Spirit, walang mangyayari sa buhay natin. Number 4, letting the word of Christ dwell in you. Let the teaching of Christ live in you richly. Use all wisdom to teach and strengthen each other. Sing psalm, hymn, and spiritual song with thankfulness in your heart to give.
mga kapatid, napaka-importante po. Teach and strengthen each other. Huwag tayo magsakmalan. Amen? Huwag tayo magkagatan. Bagkus magmahalan, magsabihan, mga kapatid, with love. Amen? So, conclusion. Lapit na. To keep ourselves, to live in a way that reflects our self-awareness for Christ. In Colossians 3, 1-17, challenge us to be transformed or set apart for Christ and to transform by His love and truth. It calls us to set our mind on things above, to put off the old self and to put on the new self, and remind us to let the word of Christ dwell richly in us. Amen. Guiding us in every area of our life as we surrender to Christ and allow His Spirit to work within us, we can experience the fullness of transformed life and be set apart for Christ. Amen? Amen. Amen, mga kapatid. Tayo po tumayo. Amen, hallelujah. Yes, Lord. Amen, O God. Purihin ka, O God. Naglahat ka, Panginoon. Yes, Jesus. Father God in heaven, we thank you, Jesus. Lord, hindi kami, Panginoon Diyos, karapat-dapat, O God, sa inyo. Ligid sa kalaman natin, Panginoon, na kami makasalanan. Meron ka na palang ginagawa, Lord, sa amin. Para kami, Lord God, ay malimuon mo. For being set apart for you, Jesus. At Lord, maraming salamat. Ang binuksan mo, Lord, sa buhay namin ngayong gabi, Panginoon. Na napaka-special pala namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at inalaw mo na malaman namin, Panginoong Diyos, ngayong gabi na sobra mo kaming minahal, Panginoon. Hindi man namin, Lord, alam, Panginoong Diyos, kung bakit mo sa minahal ng lubusan. O Lord, allow the Holy Spirit, Lord, to reveal unto us, O Lord God, kung bakit, Panginoon, yun na lamang mo kami minahal, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat, O God, sa ginawa mo sa amin, sa buhay namin, Panginoon, na kung saan, Lord, pinili mo kami, Panginoon Diyos. We have chosen us, O Lord, to be your people, to be your nation, O God, and to be set apart for you, O God. Hallelujah. Lord, thank you very much sa gabing ito, Lord. I pray, Lord Jesus, na i-review mo pa sa amin, Panginoon, ang pinakamensahe mo na aming narinig ngayong gabi, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord God, na magtrabaho sa buhay namin, Panginoon. Dahil wala kaming kakayahan, Panginoon Diyos, na intindihin ng lahat. Nagaling sa'yo, Lord God, maliban, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tulungan kami ng Banal na Espiritu, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord God, to be our best friend, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord God, to be our great comforter, O Lord. Allow the Holy Spirit, Lord, na maguhin ang buhay namin, O God. Allow the Holy Spirit, Lord, na itanim sa aming puso ang pinakasalita mo na narinig ngayong gabi, Panginoon. And allow the Holy Spirit, Lord, to lead us, to give guidance, Panginoon, sa aming mga buhay.
proclaim that you're the Son of God, Lord Jesus. Allow the Holy Spirit, Lord, to help us to proclaim the very message, Lord, na ginawa mo 2,000 years ago, Lord, the gospel, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord, to empower us, Lord, to share your word sa labas, Panginoon, na magaling namin, O God, to evangelize sa mga kaluluwa na nanaisip mo na makasama, Lord, sa inyong kasalan, makasama, Lord, sa inyong kaharian, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord, to strengthen us, Lord. Allow the Holy Spirit, Lord God, to give us peace, Lord. Healing. And give from you, Jesus, spiritually, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, pray to the Lord. Hingin natin ang kanyang banal na Espiritu, mga kapatid. Lord God, maraming salamat. Pray that the Holy Spirit may buksan tayo, mga kapatid. Give us the gift of the spiritual gift, mga kapatid, na magamit natin. Kahit hindi lang sa loob ng panambahan, sa laman ng kongregasyon. Pagkos magamit natin ito sa naman tayo madako. May bahagi na ng salita. And Lord, I pray, Lord, to give us the courage, to give us the power, Lord, to share your words sa kahit sino man ang pinabibaksan ng mga Panginoon. Na wala kaming takot, Lord God, may bahagi sa ito, Lord. May bahagi at mensahe mo, Panginoon. Sa ano sa mga namin, mataas na kapagkulan, para managlahin, Panginoon Diyos, ano man ang kalagayan sa buhay. I pray, Lord, that the Holy Spirit sa kanyang sitwasyon, kasi magsalita sa amin in our behalf, Lord. Dahil hindi namin kaya para ay bahagi sa ito, without the power of the Holy Spirit, Lord. Lord, maraming salamat. Allow the Holy Spirit, Lord, na makusit niya, Lord, sa aming mga puso at buhay. Allow the Holy Spirit, Lord, na mamuna, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Ano man ang ipagpangin, mga desisyon namin, Lord, sa buhay. Pagpapulog ka sa aming nananampalataya, pagpapulog ka sa aming lilingkod sa iyo, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord, na punahan tayo, Panginoon. Hallelujah. And Lord, allow the Holy Spirit to give us unity in this congregation, Panginoon. Give us love, unity, revival in this church, Lord. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa hindi man namin kasama sa mga kapatid. Minsan mo, Lord, sa kanila. Kung paano mo, Panginoon, sinagpala ngayon kami. Spiritually, Panginoon Diyos. Meron din naman sa lahat ng kapatid. Mga bahagi ng pagkasyon ng Panginoon Diyos. Panginoon, sa mga sa buhay, Panginoon. I pray, Lord, sa sino man ang makapanood, makakinig, online po, God, kung saan ka mag-isa, mga buhay, Panginoon. Allow the Holy Spirit, Lord God, extend mo ito sa kanila, buksan sila,
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Patuloy sa gawain mga kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. Almighty Father in heaven, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Ganito po kami, Panginoon. Hallelujah. Sa banal mong hapunan, O Diyos, Lord, ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus. Hallelujah. Lord, ito ay magsilbi na ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang sakripisyo mo doon sa krus 2,000 years ago. Nagagawin namin ito, Panginoon, to honor you, to glorify you sa aming mga buhay. And Lord, narito ang batas ng ugas na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, na tumagas doon sa cross without the revelation, without wala yung pagtagas ng iyong dugo, Panginoon, walang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Today, we celebrate and we partake this, Lord, for us to be renewed. Maraming salamat, Lord. Empower these elements for us to have a new life, Lord. Life that are set apart to serve you and to honor you. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito ang katruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpinapalusulyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Let's partake the bread. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupang at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang pagpapala ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparisay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yeshua, Adonai, Emmanuel, El Shaddai, Yahweh, we welcome you, Lord. We want you. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan na patuhin ang aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe. Father, you preserve your Son, Jesus Christ, for us today to have freedom. Because you said in your word, freedom on you will give us peace, will give us victory. And today, as we continue to honor you, Lord, we give thanks to you for giving us, Lord, a life that has to honor and set apart to worship and to serve most, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa biyaya mong ito sa amin. Maraming salamat sa ginamit mong vessel ng iyong mga salita. Lord, ikaw ang magpaunawa sa amin kung paano mo, Panginoon, pinipreserve ang bawat buhay ng bawat mga anak mo na narito sa sanctuary mong ito. You call us for a purpose. And I pray that purpose will manifest sa bawat buhay ng bawat isa. Right now, Lord, let the glory that belongs to you. Hallelujah. Let this kind of glory, Lord, fall in the life of your people. Fill it in the hearts of your people, Lord. That may our life will never be the same again. Nasa paglabas namin sa sanctuary mong ito, dala namin ang kayamanan na siyang magbabago sa aming mga buhay. Magbigay sa amin ng tamang desisyon, tamang paglakad, tamang pakikisalamuha, Panginoon. Lord, let this church be ahead of the day. By faith, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magtitiling, maglilinis sa bawat isa. Habang narito pa kami, Panginoon, patuloy mo kami i-empower. Patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng sapat na kalakasan na ang buong isang linggo muli, Panginoon, ay magiging biyaya at pagpapala. Maraming salamat, O Lord, sa ibinigay mo sa aming kayamanan ngayong gabi. Dadali namin ito na punong-puno ng pasasalamat, and let your will be done sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, even Lord, ang provision na aming pagsasaluhan. Lord, maraming salamat. You are our Jehovah Jireh, our great provider. Ikaw, Panginoon, ang nangako. You will never leave us nor forsake us. For you are our great provider, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay nito siksik-liklik at umaapaw. I-extend mo ito doon sa aming mga mahal sa buhay. Hanggang doon sa mga pamilya ang hindi na nangangailangan. Mga kapatiran na hindi na namin nakasama, Lord, you will provide their table as well. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan. Patuloy mo kaming pangunahan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Masaya. Ay!